Hello, Aquarius! Salamat sa pagbisita, lalo na kung first time nyo. Mabenta ang love reading. Actually, Pisces season na ngayon. So, ito na ang panahon na tayo ay in touch sa ating emosyon. Pwede din na tayo ay nag-iinarte. Nag-iinarte at mayroon tayong mga issues sa puso. Ganyan. So, ito ay isang love reading muli. Ito ay para sa sign na Aquarius, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Energies are interchangeable. Tapon nyo lang kung ano ang hindi kayo nakarelate. Keep nyo yung nakarelate kayo. Pero naniniwala ako may dahilan kung ba't kayo napadpad dito. Maaaring may mensahe kung bakit may mensahe na gustong sabihin sa inyo, sa universe. Pwede din na yung mensahe na yon applicable kasi in general, yung oracle card, which is yung sa dulo. Yung ito, tong deck na to. Choli, Tarot. Para sa lahat yan, hindi mo kailangan maging certified tarot reader para makapagbasa ng oracle card. So, dati nagsimula ako na oracle card. Kasi gusto ko lang mag-journal, basahin yung ano ko. Oh, period of pahinga. Nagpapahinga si Aquarius. Ayaw muna tumanggap ng manliligaw, ganon. O pwede din na ayaw munang nag-hibernate, nagko-conserve ng energy. Pwedeng may big event, i-meet mo yung partner mo na bibisita sa Pilipinas, o pwede din na ikaw ay bibisita sa ibang bansa sa iyong partner. So, nagko-conserve ka ng energy. Pero pwede din na pause muna o break ka muna sa love life. Maaaring iba sa inyo galing sa isang breakup. Wala pa yung mga ibang cards, pero doon natin malalaman what you have been through. Uy, mabilis ang mga pangyayari. Siguro nararamdaman mo na magiging mabilis ang mga pangyayari kaya nagpapahinga ka. Pwede din na pahinga yan na alam mo yun, ikakasal ka, so nagko-conserve ka ng energy mo para ready ka sa iyong big day. Pwedeng ganon. Merong mensahe na parating sa'yo. Pahinga mode ka man, pero sa universe ay may ibang plano para sa'yo. May mensahe na parating and it will come fast. Diba yung mga birds kapag nagmamigrate, it's a signal of something. Pwedeng a change of season, pwede din na a change of yung parang environment mo at mabilis ang magiging pangyayari. Pwede din na may mga pagbabago sa buhay mo, kaya din siguro naka-period of break ka, o pwede din na hindi mo sinasadya, hinayaan ni universe na magpahinga ka muna kasi meron parating na mensahe papunta sa iyo. Merong mabilis. Pwedeng halimbawa, dahil visionary ka at marami kang goals and dreams at pangarap sa buhay, yung mga ininvest mo noon o yung mga good deeds na ininvest, not necessarily pera, ininvest mo sa ibang tao, ay magbubunga siya ngayon. At some people na akala mo hindi napapansin kung how great of a person you are, ngayon mapapansin nila and maaaring bibigyan ka nila ng magre-reach out sila sa'yo at magtatanong kung pwede ka, gusto mo bang kita tayo, tambay, ganyan, chika lang, ganyan. Ewan ko kung date yayain ka sa date, pero maaaring ganun. Kasi yung iba naman hindi yaya agad ng date, di ba? Parang tambay-tambay muna, hangout, gano'n. So, maaaring ganun. So, kahit nakapahinga ka ngayon sa love life mo, ayaw mo nang magjowa, mukhang may magbo-blossom na bago. Pero I don't feel like, ewan ko, depende sa mga cards na lalabas pa. I don't feel like it's gonna happen. Uy, I'm not really sure kung gusto mo. Gusto mo yung message na yun kasi pwede din na you're mending a broken heart, you're nursing a broken heart, kaya ka nakapahinga, galing ka pa lang sa isang breakup o hindi ka pa nakaka-move on sa dati mo ng breakup. So ngayon ay ikaw ay nagpapahinga muna from that loss, from that sadness. Pero tingnan mo yun ang cute niya, oh. Lahat meron sa kanya, may minamanifest kang something. May minamanifest ka na something good. Um, kung meron kang pinaplanong gawin, I don't feel like may pinaplano ka. Tingin ko, parating siya sa'yo. Parang swerte ba na parating sa'yo? Not, or pwede din hindi swerte, pero biyaya. Biyaya mula kay universe na parating para sa'yo. Kasi nakapahinga ka nga eh. Kasi ito actually, action-oriented siya.
Ayan no, nag-abracadabra, magician nga eh. Nag-abracadabra ka, parang nagko-concoct ka, let's say. May binubuo ka, may binubrew ka na idea. Meron kang ginagawa, may pinaplano ka. Yan ang magician. Pero with your first card here na Four of Swords na nakapahinga ka, feeling ko yung minamanifest mo na yan ay parating sa'yo na hindi unknowingly, hindi mo siya actively sinisik, hindi siya actively ginagawan mo ng something. It's more of biyaya ni universe. Pero with the sun card here na reversed, dun ko na feel na hindi pa ganun ka hindi ka pa ganun ka ready to move towards a new relationship. Yun nga, dun ko nasabi na maaaring you are mending from a broken heart, kaya hindi pa ganun maliwanag sa'yo, hindi mo pa makita as biyaya or as swerte yung mga gustong ibigay sa iyo ni universe. Pero itong dalawang card na to, very positive siya, Aquarius. So, sa ayaw mo at sa gusto mo, bibigyan at bibigyan ka ni universe ng isang biyaya. At marirealize mo lang siya siguro na biyaya. May dadalhin sa yung tao. Biyaya. Marirealize mo lang na biyaya siya. Kalaunan. Hindi at first instance, kasi nga wala ka pa dun sa right frame of mind or right space para i-welcome ang mga bagong bagay. Ay, hulog. Wait lang. Oh, tingnan mo. Two of Cups. Union. Ang ganda naman, Aquarius. Alam mo, ang ganda ng reading mo. Pero, I feel like, this is not what I'm asking for. Gaganyan ka. Hindi ito yung hinihiling ko or gusto ko lang muna magpahinga. But guess what, Aquarius? Universe has other plans for you. God has another plan for you. Hindi mo makokontrol. Pero may union na darating. Maaaring may magre-reach out sa'yo na old friend, magre-reach out sa'yo na dati mong katrabaho, tapos magde-develop yun into a romantic relationship. Pwedeng ganun. O pwede din magde-deepen yung friendship nyo. Ganun. Hindi mo siya may expect, at darating na lang siya sa iyo bigla-bigla, magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang, shit, minanifest ko to. Tapos ma-realize mo somewhere down the road, siguro 3 months after na, shit, oo nga, no, parang pinagdasal ko to na ibigay sa akin. Tapos alam mo yun, hinayaan mo na lang, life goes on, tutuloy mo lang yung buhay mo, tapos biglang, ala, andyan na yung regalo sa'yo ni God. Kung naniniwala ka kay God or ni universe, andyan na yung regalo, tapos bigla mong marirealize somewhere down the road, oo nga, no, pinagdasal ko to. Pwedeng Virgo itong tao na ito, pwede din na Virgo ang iyong ex, pero I feel like itong panahon na itong pagpapahinga mo, may kasama doon na retreat, soul searching, paghanap ng sa sarili, pagbuo muli sa sarili, nandun ka sa proseso ng pagbubuo muli ng sarili. Seeking enlightenment. And parang enjoying your time alone. Deadma ka sa mga ganap sa paligid mo. You are just enjoying your time alone. Eto na. Eto na ang message of love na parating sa'yo. Maaaring Pisces, Cancer, or Scorpio. Pero hindi siya tied dun sa signs na yon. Ang magbibigay sa'yo ng mensahe na magpaparamdam ba? Magpaparamdam na they're interested in you o magpaparamdam na parang interested, hindi sila amin syempre na gusto ka nila. Pwede din na ganun, pero it's more of yung they will try to get to know you. Magbe-message sila sa'yo. Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede din nga na hindi ganun. Basta very much in touch with their emotions sila. Very emotional and sensitive. Emotional in a sense that they use their heart as their compass. They use their heart to make a decision. Hindi sila not hindi sila rational, hindi sila nag-iisip, pero it's more of they use their heart to make decisions. Kung ano yung sinasabi ng puso nila, sinusundan nila. Yun ang ibig ko sabihin ng emotional.
Pisces season pa naman din. At ganun ang ganap pag Pisces season. We are very much in touch with our emotions. Itong tao na to very much in touch with his or her emotions, and they feel like they could connect with you in a way na it could deepen. Yung friendship could deepen. Bonus na lang kung mag-transform siya into a romantic relationship. Kasi Two of Cups, so all the signs of love are here, Aquarius. So whether you like it or not, it would happen. So what is this Sun card right here? Sun card reversed, yun nga, parang dark phase of your life. You never thought na darating ka sa punto na mabigat ang iyong mararamdaman. Pwedeng depression, pwedeng sadness, or pwedeng feeling mo you are not good enough. Yung past relationship mo ay nag-leave ng dent sa psyche mo, sa sarili mo, to a point na hindi mo makita na ang positive side of all things that are happening to you. Kaya nga, pag may na-manifest ka man, kung na-manifest mo man itong tao na to na gustong-gusto ka, or itong tao na to na magiging partner mo, parang hindi mo siya tatanggapin, parang ipupush away mo muna siya sa first phase of the courtship. Ano muna siya, parang wag mo akong kausapin, parang di ako interesado, ganyan-ganyan. Pero magde-develop siya, mag-grow siya into something deeper. At alam mo, yung iba sa inyo naman, ito kasi ay pag-alis. Maaring yung iba sa inyo ay hindi pa nakakaalis sa remnants of that past. Yun nga, minimend pa yung broken heart. At hindi pa, tingnan mo, bird siya kung tutuusin, yung lava na nasa paligid niya, kung tutuusin, pwede siyang lumipad, di ba? And to get away with that. Pero hindi pa niya magawa na makalipad. Siguro sobrang init ng paligid, siguro hindi ka pa fully makaalis dun sa common friends niyo, meron kayong barkada, tapos parang nag enjoy ka pa doon sa company ng barkada na yon, hindi nyo lang pinag-uusapan yung ex mo ng barkada nyo rin. Hindi ka pa fully nakakaalis, hindi mo pa fully natatanggal sa sistema mo yung ex mo na yon. Pwede din whatever this dark phase is, or whatever it is na pinagdadaanan mo na hindi maganda, kung nasaan ka man ngayon nakalugmok, hindi ka pa masyadong makaalis doon. At kung aalis ka man, pagdidesisyon mo mang umalis, hindi pa ganun kadali. Pero pwede din nakaalis mo lang, pero yun nga, kailangan mo pa ng some time para mag-heal. At yun. Alam mo nangyari sa akin to dati, parang sobrang broken hearted ko. Tapos may binigay sa akin si God. Not necessarily nag-transform into full-fledged relationship siya. Pero yung tao na yun na dinala sa way ko, kahit ayaw ko man siyang, parang hindi ako handa makipag-socialize, whatever. Yung tao na yun, um, I need, fast forward, I realized na I needed that. Kinailangan ko yung tao na dumating na yun sa buhay ko para ma-realize ko na that past relationship doesn't really define me, and it really has to go, kasi once it goes, parang natanggal yung burden, and natanggal yung tingin ko na hindi ako deserving. Kasi nung natapos yung relationship na yun, parang I felt like I'm not good enough. I felt na basta down na down ako. I felt so ugly. I felt so betrayed. Lahat na ng negative na emotions. So, hindi ganun kataas yung tingin ko sa sarili ko. Napabayaan ko yung sarili ko. And then, biglang may binigay sa akin na tao, may dinala sa path ko na hindi ko inexpect na magdi-deepen yung connection naming dalawa. And doon ko na-realize. Yun, parang dinistract ako ni God para ma-realize ko yung worth ko and makaalis ako tuluyan dun sa remnants ng past. So, yun yung nakikita ko na scenario dito. Whether you like it or not, merong ibibigay on your path. Hindi mo man makikita yung importance, hindi mo man makikita yung relevance niya ngayon, pero somewhere down the road, dun mo marirealize na you needed that person. You needed that maaaring sa work mo ito ma-encounter. See? New opportunity. Tingnan mo, blossoming, solstice, um,
Mushroom and butterfly, freedom. Pwede din na parang you will be taken to a world na hindi mo akalain na posible pala. Halimbawa, hindi ka talaga mahilig sa mga foreigner. Halimbawa lang to hypothetical to. Tapos, bibigyan ka ni universe ng foreigner. May mamimit ka ng foreigner. Mag-soul searching ka, ganyan, punta ka sa dagat, mag-isa, solo traveler, tapos may mamamit ka along the way. Very common yung kwento na ganun. Kaya yun yung top of mind na naisip ko. Pero, pwede din na you hate the thought of working overseas. Kasi parang okay naman ako dito sa Pilipinas, masaya naman ako dito sa Pilipinas. Tapos, bigla kang bibigyan ng offer. May minamanifest ka pala na magandang offer. And so, mapipilitan ka na tanggapin yung offer and go overseas. Merong mga bagay na darating sa path mo. Oops, sorry, malikot. May mga bagay na darating sa path mo na hindi mo inaasahan, hindi mo gusto. Kasi nakapahinga ka nga eh. Wala kang pakialam kung basta gusto ko magpahinga. Na pwede din na hindi mo inaamin na nursing a broken heart ka. Basta parang apathetic. Walang gustong gustong action na gawin. Yun nga lang hindi mo kontrolado kung ano ang plano sa'yo. And so, a new opportunity, Ace of Swords, a new opportunity will come to you. And that opportunity will bring you that reunion, if not that union with somebody who is truly your match. Iwan ko yun dun. Kuha tayo ng card. Mensahe. Ang bilis. Mensahe ni Universe para kay Aquarius. Ano ang gusto mong sabihin para kay Aquarius? You have to figure out your way out. At kung ikaw ay naiipit sa isang sitwasyon, kailangan mong mag-think clearly. Gamitin mo yung utak mo para makaalis sa sitwasyon na hindi na nakapuputi sa'yo. Kailangan mo ng game plan. At kailangan mo mag-strategize ng way para makalabas sa sitwasyon na hindi na nakabubuti para sa'yo. Pwede din na plan your actions wisely. Planuhin mong mabuti kasi may something in your life na hindi ka tatantanan. At habang hinahayaan mo na hindi ka tantanan ng thought na yon, say yung visions of your ex or yung past hurt na naramdaman mo, habang hindi ka umaalis doon, mahuhuli ka niya. You will get caught up at hindi ka na makakalabas. You have to give the permission for this new opportunity to come to your life. So, how do you make space for new beginnings? You leave everything behind. Hindi naman everything. You leave something behind. Whatever it is that is weighing you down, iwan mo yun. Kasi you must give yourself the permission na makapasok at ma-manifest whatever it is. Perfect or good union, nice partnership that the universe wants, na gustong ibigay sa'yo ng universe. So, iwan ko na yun doon. Like, share, and subscribe lang para maabutan nyo yung mga pagdating ng bagong readings. At sana makita ko yung ulit. Kung gusto nyo ng personalized reading, nasa description box ang paraan para mag-book. So, I hope to see you soon. My name is A. See you soon. Bye-bye!